Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, lubog tayo sa basura. Ito po ang pambansang kahihiyan ng Pilipinas. Ngayon, yung basura na natambak dyan kasi po, pandaigdigang kahihiyan po to. Dahil po yung foreign press, lahat po ng mga tinatawag nating foreign media o prestihiyosong, hindi po mga bastang na picture sa foreign media, mga prestigious foreign media po to. Ito po yung mga media na pinagkukunan. Meron po yan yung hindi ko alam kung ano tawag diyan, yung sa Reuters, AP at saka tong AFP, yung Associated Press, yung AFP naman ay yung Agence France Presse. Yan. At saka siyempre, yung Associated Press. Yan po yung tatlong, kumbaga, hindi ko alam kung ano tawag dyan pero dyan po kumukuha ng mga balita. Kunwari ikaw international press ka. Halimbawa tayo sa Pilipinas, Inquirer ka o kaya DCRH. Kukuha ka ng balita sa international. Diyan po sa tatlo na yan. Nakalimutan ko lang kung anong tawag sa kanila. Pero madali naman yung i-search yan. Okay. Ito pong mga iba't ibang press sa mundo, ganito po nila inilalarawan. No? Iba't iba po yung paglalarawan nila dito po sa naganap na napakalawak na pagbaha ng basura dyan po sa Redemptionist water channel sa Baclaran na naganap nitong Agosto, kailan lang po napahakot. Okay. Sabi po ng Associated Press at ABC News, hayagang tinawag ng mga ulat na ito ang sitwasyon na isang sea of garbage. Yan. Mamaya na pala yan, di pa pala tayo nag-intro. Yan po, kalat na po sa buong mundo dahil binalita, shock na shock po yung tayo po, normal lang sa atin yan, pero sa ibang mundo po, very shocking po yung mga picture mula po dyan sa Parañaque Redemptorist Waterways, sa Parañaque dyan lalo sa Baclaran, no? Okay, pag-uusapan din po natin, hindi lang po tayo lubog sa baha, lubog sa basura, bagsak din po ang ating ekonomiya. Ito po ang pinakamababang GDP growth. Actually, bagsak po ang ekonomiya natin dahil mas mataas pa po yung inflation rate. Mas mataas pa po kaysa dito sa GDP. So, ibig sabihin, kasi may mga pilosopo, bakit mo sinasabing bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, Badong? Increase nga. 2.3 increase ng ating ekonomiya. Nag-increase nga, paano mo sasabihin bagsak? Mamaya po ipapaliwanag po natin yan. At syempre pa po, yung walang kamatayan na ang tanging solusyon, laganap po ang korupsyon. Wala pa rin pong kalutasan itong korupsyon natin sa flood control. Pero ganun pa man, yung pilit na impeachment kay BP Sara na habang tumatagal, lalo po nating natutuklasan na wala naman po talagang ebidensya laban kay BP Sara. Kaya dapat tinitigil na to na Senado itong dahil pag-aksaya po ng panahon, pag-aksaya po ng pera 25 million a day. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no, nakakahiya po sa buong mundo. Ito po, iba-iba na po ang tawag dito, no? Okay, una po, tinawag nila itong sea of garbage o dagat ng basura. Ang tumawag po ng sea of garbage ay ito pong Associated Press
at ABC News. Sa Amerika po yan. Hayagang tinawag ng mga ulat na ito ang sitwasyon na isang sea of garbage. Inilarawan nila ang kapal ng basurang lumulutang na tila naging isang malawak na karagatan ng plastic matapos ang ilang araw na pag-ulan. Sabi naman po ng Reuters, ito naman po ay tinawag na river of plastic at iniulat na ang mga basura ay bumara ng husto sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ang tawag naman po rito ng BBC, sa UK naman po, no, iba naman po yung tawag nila, ay tide of rubbish. Kasi iba po yung tawag nila sa basura doon, rubbish eh. O sa Tagalog ay agos ng basura. Ito po ang BBC, isa po sa pinakasikat na media sa buong mundo po, hindi lang po sa UK. Sabi po ng BBC, naglabas ng video footage ang British broadcaster na may titulong Tide of Rubbish Blankets Philippine Rivers. So video po ang nilabas ng BBC. Sikat na sikat po yan, hindi lang po sa UK, sa buong mundo po. Upang ipakita kung paano binalot at tinakpan ng makapal na basura ang ibabaw ng tubigan. Sa Channel 4 naman po, sa UK pa rin, binigyan diin na ang pagkapuno ng ilog ng basura ay paalala sa vulnerability ng Pilipinas sa mga matitinding bagyo na pinalalapan ng climate change. Ayon naman po sa Agence France Presse o AFP, workers wading through trash at Channel News Asia CNA. So, AFP at CNA pinakita sa kanilang mga ulat ang nakababahalang larawan ng mga manggagawang lumulusong. Yan po yung yung mga naglilinis. Yung nakalusong po diyan sa tubig at naglalakad sa mismong gitna ng makapal na basura upang mano-manong linisin at hanguin ng mga plastic, styrofoam at iba pang inanod na marumi. Ito naman po ang sinabi ng Gulf News, diyan naman po sa bandang gitnang silangan. Okay. Gulf News inilarawan ang insidente bilang isang truly shocking sea of trash. Yan. Itinampok. Sabi po, truly shocking ang nangyari na to sa Pilipinas. Itinampok din nila ang bulto ng operasyon kung saan daang-daang toneladang basura ang kinailangang ihatid ng mga dump truck upang tuluyang maalis ang bara sa daluyan ng tubig. Ang ganitong paglalarawan ng foreign media ay nagdulot ng malawakang atensyon na ayon sa mga lokal na eksperto at kritiko ay naglantad sa masalimuot na waste management crisis at matinding problema sa single-use plastic sa bansa. Ayan. Yan po, dyan po. So halos buong mundo po, no? Nakarating na po yung mga larawan at video nakuha po dyan sa tambak na basura sa Parañaque. Minsan pa po, ikinasikat, ang dami na pong pagsikat ng BBM administration. Mas pinag-uusapan na po yung BBM administration kaysa kay Duterte. Ang pagkakaiba lang, panay negative kay BBM. Samantalang kay Duterte, panay papuri ng foreign media, pinupuri po yung mga ginawa ni Tatay Digong, lalong-lalo na yung war on drugs. Pero dito po, ayan, sunod-sunod po. Yung pinakamalawak, dalawa po yung halos na pipicture nila, yung pinakamalawak na flood control, buti nga, pinakamalawak na nakawan, yun po yung flood control at mapait na paalaala, no, sa environmental destruction. Ito pong nagaganap sa dagat ng basura sa Pilipinas. Okay. Ano po ang masasabi natin dyan? Nakakahiya.
nakakahiya po kasi magmula po nung kay Tatay Digong. Tsaka talagang nakakahiya po magtapon nung panahon ni Tatay Digong. Okay. Ito naman po yung mga pahayag, no? Kinakailangan po pantay tayo. Yan po yung nakikita ng mundo. Ito naman po ang pahayag ng pinakamagaling na pangulo ayon sa mga loyalista. ang pinaka magaling na pangulo ayon sa mga loyalista. Yan. Matapos mag-inspeksyon si BBM dyan po sa Redemptionist water channel sa Baclaran, Parañaque City, ito po ang kanyang paglalarawan dito po sa bundok o maladagat na basura pala. Unang sinabi ni BBM, sabi ni BBM, hindi ito nangyayari noon. Habang po tumatawa, diyan ka bilib kay BBM. Pinagtatawanan po ni BBM. Anak ng tinapay. Sikat na sikat tayo sa mundo. Ang reaction po ni BBM, pagtawanan yung dagat na basura dyan sa Redemptionist. Okay. Inamin ng Pangulo na ngayon lang nangyari ang ganitong kalalang insidente. Kung saan tuluyan na puno ng basura. Yan, meron po silang garbage crisis. Ngayon lang daw nangyari ito. Aminado po ang Pangulo. Bakit kaya? Bakit kaya ngayon lang po nangyayari ito? Mr. President, kasi yung baha, may nasabi na si Mr. President dyan sa baha, iba na talaga raw ang panahon ngayon. Talagang eto na ang new normal, yung nagbabaha, yan na daw ang new normal. Mr. President, aminado kayo na ngayon lang nangyayari? Hulaan ko po kung bakit po yan hindi nangyayari before. Hulaan ko po kung bakit ngayon. Eto, malabo tong hula na to. Pero hula ko po, siguro may kinalaman dyan yung... Kasi, ano po ang pagkakaiba ng mga naunang administrasyon sa administrasyon ngayon? Bakit po, sabi nyo nga, aminado kayo, ngayon lang nagaganap tong mga dagat na basura? Dati po kasi gabundok na basura ang pinag-uusapan. Ito, dagat ng basura. Bakit po kaya ngayon lang? Hulaan ko po. Hindi kaya sa mga naninirahan niya sa Malacanang? Hindi po ba? Hindi kaya ang numero unong dahilan niyan ay yung nakatira sa Malacanang? Kasi yung iba pa nakatira sa Malacanang, kanyo, aminado kayo, hindi pa nagaganap yan. Wala talaga. Ito po, siyempre, laging may katwiran si di ba? Lagi pong may katwiran itong si BBM. Una po, tinuturo ni BBM na pangunahin din lang kung bakit nagkaroon ng biglang sea of trash sa Parañaque. Ay eto. Una, nagkaroon ng matinding pag-ulan. Tama! Sakit sa ulo talaga ng mga katwiran ni BBM. Kung hindi naman nagkaroon ng malaking ulan magkakaroon ba ng baha ng basura? Tatangay. Ikalawa, sirang trash trap. Nasira daw po yung trash trap, kaya naipon. Ikatlo, yan naman daw po ay galing sa ibang lugar. Tinangay lang dyan. Hay nako. At saka ito pa, kaya po karatig lungsod at probinsya dahil sa baha at high tide mula sa Manila Bay. Nasisipan ni BBM yung high tide. Tanong po, Mr. President, noong unang panahon po ba,
Yung panahon po bago kayo ang maging presidente, wala pong high tide sa Manila Bay. Kayo na nga magpaliwanag. Kayong mga taga Manila Bay, yung mga nakatira po dyan sa Bulacan, sa Cavite, dyan po sa may malapit sa dagat. Ngayon lang po ba nagkaroon ng high tide sa Manila Bay? Hindi naman pala ano yan. Ano po solusyon ni BBM? Ha? Tawanan na lang natin yan. Ngayon lang nangyari yan. Nak ng tinapay naman. Ang solusyon po nila, tuloy-tuloy lang po. Isisi po sa, disiplina sa basura. Yan po ang solusyon ni BBM. Dalawa po. Disiplina sa basura, pero hindi niya po papatawan ng dagdag na penalty. Disiplina sa basura daw. Kayo kasi may kasalanan, mga tao, tsaka yung high tide, tsaka yung mga nasirang kung ano. Lahat na po, ang daling masira eh. Puta, katatayo lang. Dapat ang una mong tanggalin katulad ni Vince Dizon, dapat tinatanggal mo na yan. Mr. President. Lagi nasa likod mo si Vince Dizon. Dumadaldal ka, dumadaldal din sa likod mo. At ikalawa, gagawin daw pong energy ang basura. So, mawawalan po tayo ng basura dahil gagawing energy. Wala bang palakpakan dyan para kay Mr. Marcos? Ngayon, nahakot na po lahat. Wala nang problema. Alam niyo po, pagkakaiba po kay Tatay Digong tsaka kay Bibi, alam na po natin yan eh. Pero hindi po malusolusyonan yan sa pakiusap na magkaroon naman kayo ng disiplina. Noong panahon ni Tatay Digong, halos wala na po nagtatapon dyan sa mga estero. Paano ka magtatapon? Mayat-maya may naglilinis ng estero. All of government approach, pati po barangay. Sabi nga, di ba? Ako, ito, practical lang po na suggestion sa ating mahal na Pangulo. Nagbabayad po tayo ng tupad. Nagwawalis naman po yan. Bakit po hindi na lang po talaga maglinis ng totohanang linis? No? Yung mga tupad po natin, bakit po minsanan lang po namin nakikita sa once a week o once a month lang namin nakikita yung mga tupad tapos tumpukan pa? Bakit po kaya hindi nyo na lang gawing araw-arawin na paglinisin po sila dyan sa ating Dolomite? Alam nyo po, ang susi po ni Tatay Digong, mahihiya po kayo magtapon eh. Kasi araw-araw po, tuwing madaling araw may naglilinis na po sa Dolomite. Alam nyo po ba yun? Hindi po kusan lumilinis yung Dolomite nung panahon ni Tatay Digong. Alam po nila na showcase po yun dahil po ang Dolomite ay simbolo po na ang basurahan, dyan po kasi naiipon yung basura eh. Yung basurahan po ay yung basura po ay pupunta po riyan. Dati pong basura ang nakikita dyan, naging pasyalan po yung Dolomite. Yan po yung simbolo ng napakagandang transformation. Mula dating basurahan, naging pasyalan. Kaya po bilang showcase ng pwedeng magbago ang isang lugar, ginagawan po yan, araw-araw po nililinis yan nung presidente po si President Duterte. Kaya po yung tao nai-inspire. Di po ba? Nai-inspire ka ngayon na maglinis kasi dating basura yan eh. Dating basura, naging pasyalan. Dating basura, naging Dolomite Beach. Nai-inspire ka ngayong maglinis. Pati po sa mga Ilog Pasig, hindi naman po pwedeng Manila Bay kasi Manila Bay po lahat yan eh. Sa Manila Bay po lahat ng bagsak ng mga ilog. Lahat po ng ilog sa Kamaynilaan, ilog sa Bulacan, ilog sa Pampanga, ilog sa Cavite, papunta po yan sa Manila Bay. Kaya po,
dyan po sa Manila Bay na yan, hindi lang po sapat na dililinis yung Manila Bay, walang katapusan po yung paglilinis dyan. No? Kaya po pati yung Baseco, nakita nyo naman, naging malinis po. Hindi ko na alam ngayon kung malinis pa rin yung Baseco o ano. Kasama po yan sa paglilinis ng Manila Bay. Linis po ng linis. Nauso po yung volunteerism nung panahon po ni Tatay Digong. Ganyan po kasi, hindi po siya basta, hindi po sapat na nanawagan sa tokis-tokis. Hindi po naubra yung tokis eh. Gusto nyo maging disiplinado yung tao sa pagtatapon ng basura? Maglinis po. Ipakita po ninyo, daan-libo po ang nag-volunteer dyan sa Manila Bay para maglinis. At yan po ay nakikita. Iba't ibang grupo po nung panahon ni Tatay Digong. Ang dami pong volunteer groups. Nakita ko po yung mga ROTC, instead na magmarcha lang po ng magmarcha yung mga ROTC sa mga college. Nagpupunta po riyan Sabado, Linggo. Mga ROTC po ng iba't ibang kolehiyo. Diyan po sila para may silbi yung pagte-training po nila, yung civic duty nila na maglinis po. Ang dami pong araw-araw na halos na naglilinis, marami pa rin po nakukuha. Mula po nung umalis si Tatay Digong, halos wala na tayong nakikita naglilinis dyan sa mga karagatan natin. Kaya dapat ibalik po yung paglilinis, Mr. President. Hindi po sapat na itotokis nyo lang yung mga tao na sasabihin na kasi yung mga tao walang disiplina, etc. etc. Tokis-tokis lang po yan. Nakakahiya po sa mundo. Sa totoo lang po. Nakakahiya po maging Pilipino ngayong mga panahon na to. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, panay-puri po ng ibang bansa sa atin. Yung mga amo po ng ating mga OFW, puring-puri po. Okay. Punta na po tayo rito sa, ayan, tuloy pa rin po yung baha po ng, nadadagdagan pa po yung natutuklasan natin sa corruption. Ngayon po, hindi na po tayo nagtataka kasi po takantaka ko rito sa impeachment ni BP Sara. No? 15 days na, wala pa rin pong naipapakita na ebidensya. Itong mga nag-impeach kay BP Sara, ito pong House of Representatives, wala pa rin po silang naipapakitang ebidensya na si BP Sara po ay magnanakaw. Hindi naman po ubra yung notice of disallowance kasi po ang dami na pong abogado. Kala natin pag may notice of disallowance, ano na, di ba? May notice of disallowance, may paglabag talaga, kaya dapat tanggalin sa pwesto. Ngayon po natin natutuklasan sa sinasabi po ng mga abogado, kaalyado man ni BP Sara o hindi, pati po mga hindi kaalyado nagsasalita po eh. Alam niyo po sinasabi nila sa notice of disallowance sa impeachment ng ano na nga yung nililitis dyan, yung ano ni BP Sara, yung confidential fund. Lahat po ng abogado ang sinasabi, maski mga 2 abogado, wala pa pong final. Wala pa pong final yung COA mismo. Under appeal pa. Paano nyo po sasabihin na may nagawa ng pagkakasala si BP Sara kung ang batayan nyo lang po ay COA report? Kaya po, kung wala po kayong testigo na magsasabi na yan po ay binulsan ni BP Sara. Kasi, biruin nyo, ilang araw yung ginugol natin sa Land Bank. Sa mga manager ng Land Bank. 2 araw? Tapos, ang present lang po nila, nag-withdraw si BP Sara, kaya ng malaking halaga, o yung mga tauhan ni BP Sara, nag-withdraw ng malaking halaga, kaya, unusual ito.
Puta, unusual. Hindi. 2 araw. Magkano po yun? 50 million. 25 million isang araw eh. 2 araw lang ba yung land bank? 2 araw, no? 2 araw yung land bank, nag-aksaya tayo ng 50 million para patunayan na nag-withdraw ng pera si BP Sara. Ang tanong, may illegal ba dun sa pag-withdraw? Wala. So nag-aksaya tayo para sabihin nila na walang illegal na ginawa si BP Sara. Alam niyo yung pinatatagal nila para sabihin na marami. Habang tumatagal po, umuulan, bumabaha, nagagalit yung mga tao. Bakit impeachment pa rin ang inyong pinag-uusapan? Paano yung mga nagnakaw sa baha? Yun po yung hinahanap ng tao. Yung mga totoong magnanakaw. Kaya gumagastos tayo ng 25 million a day. Wala naman palang binibintang kay BP Sara. Yung pong bintang na death threat, putya. Death threat nga eh. Pwede nga magpiyansa eh. Mamaya natin tatalakayin yan. Ibig sabihin, pwede po magpiyansa si BP Sara dyan, hindi po mabigat na kaso yan. Bakit nyo po i-disenfranchise kung hindi po mabigat yung mga kinakaso nyo? Bakit nyo tatanggalin si BP Sara? Oh. Kaya po may kaso kaya nyo po kinasuhan si BP Sara sa confidential fund. Ano yung sinasabi nyo? Sara Lustay. Ipakita nyo po na nilustay. Hindi po yung, alam nyo pinagtatalunan nila? Ano po ang pinagtatalunan nila? Pwede bang, ang pinagtatalunan lang po nila, kaya ko siya ni notice of disallowance dahil ang hinihingi namin ay OR pero acknowledgement receipt lang ang binigay. So, bawal ba ang acknowledgement receipt? Hindi bawal. Kaya lang ako bilang COA, ako nagbigay sa kanya ng notice of disallowance. Kasi nga ang gusto ko ibigay nila ay OR, official receipt. O ngayon, kaya may notice of disallowance. Tinanong siya, meron po ba sa notice of disallowance na salitang misuse? Wala po. Meron ba sa notice of disallowance na salitang corruption? Ibig sabihin, kinurap ba ni BP Sara kaya nyo siya ni notice of disallowance? Kaya may notice of disallowance kasi dahil gumawa siya ng corruption? Wala po. Meron ba sa notice of disallowance na salitang ninakaw ni BP Sara yung confidential fund kaya nyo dinisallowed? Wala po. Wala pala eh. Anong kaso ni BP Sara? Isa pang tanong, final na ba yan, yung notice of disallowance nyo? Hindi pa po. Katunayan, nag-apila yung Vice President. Kung nag-apila ang Vice President, di under appeal, hindi pa final. Hindi pa po. Hindi pa final. Hindi sinabi ng COA na ninakaw ni BP Sara. Hindi sinabi ng COA na binulsan ni BP Sara. Hindi sinabi ng COA na ibinili napunta kay BP Sara yung pera. Ilang araw na tayo sa COA? 2 araw kay Wamil. 2 araw dito kay Tabachingching. 4 na araw na naman. 25 million each. Ilang milyon na yan? 100 million para lang sabihin na hindi pa po final ang kanilang desisyon. Hindi pa final. Wala pang nilalabag si BP Sara. Kahit yung paglabag lang sa disallowance, wala pa pong sinasabi ang COA na talagang lumabag na si BP Sara. Nakapag-aksaya na tayo ng 100 million para patunayan na wala pang final na nilabag o violation. Violation hindi pa nilabag yung batas. Violation. Wala pa pong final na violation dahil under appeal.
Ano yung pinagtatalunan natin? Ang tanong, ang dami pong problema ng Pilipinas. Bakit ang solusyon ninyo ay impeachment ni BP Sara? O ano pa po ang mga problema ng Pilipinas bukod sa alam na natin yung malawak na korupsyon? Ito po, yung pagbaba po, pinakamababang GDP. Alam niyo ibig sabihin ng GDP? Gross Domestic Product. Ang Gross Domestic Product po ay ang sukatan ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kinukwenta po lahat ng pera ng yung pumasok na pera sa Pilipinas. GDP po 'yun. Okay, ito po ang yung create na pera ng Pilipinas. Halimbawa po, magkano ang kinita ng ating manufacturing, magkano ang kinita ng ating bangko, magkano ang kinita ng mga pag-aari ng gobyerno, magkano ang kinita ng remittance mula sa OFW, magkano ang kinita ng mga nagbenta ng mga housing, lahat po ng mga kinita, magkano, yan po yung GDP. Okay. Sa buong kasaysayan po, mula 2015, so ilang years ago na? 11 years? Hindi lang 11 years. Hindi pala 2015. Kailan ba naano si Tatay Digong? O, sa napakahabang panahon, ito na po ang pinakamababang pag-angat ng GDP growth. 2.3% lang. 2.3%. Umangat pala ba dong? Bakit sasabihin? Hindi po si Tatay Digong 2016. Pero before pa kay Tatay Digong, kasi panahon ni Tatay Digong, napataas niya po yung ekonomiya. Tapos si BBM, bagsak na. Okay. Tumaas pala ng 2.3% yung porsyento ba dong? Bakit mo naman sinasabi na bagsak ang ekonomiya? Eto po yan. Yung pagtaas po ng ekonomiya natin, 2.3%. Magkano naman po yung humihila sa ekonomiya natin? Yung pong inflation. 2.3% yung pagtaas. Yung inflation natin, magkano? Ang inflation po natin ay yung pangkalahatang pagtaas ng porsyento ng pagtaas po ng bilihin. Okay, ang pagtaas po ng bilihin natin o inflation ay 6.2. So may utang pa tayo. 2.3 lang yung pagtaas. Yung negative naman natin, pagtaas naman ng presyo, kumbaga, parang ganito, nagnegosyo ka. Kumita ka ng 2.3%. 2% ang kinita mo sa negosyo mo. Tumaas tumaas po yung puhunan mo. Kumita ka ng, alimbawa, ang puhunan mo ay 1,000,000. So, 2.3% ng 1,000,000. Magkano po ang 2.3% ng 1,000,000? Hindi ko po alam. 10,000 ba ang 1%? Pakikwenta nga po ng mga magagaling po magkwenta. Magkano po yung 2.3% ng 1,000,000? 23K. Kumita ka ng 23,000. 23K, 230K. 23K. Okay. So, kumita ka ng 1,000,000 ng puhunan mo, kumita ka ng 2.3,000. Tumaas yung presyo mo tumaas yung cost. Ibig sabihin ng cost, sweldo,
upa mo sa tindahan, upa sa tindahan, raw materials, tumaas ng 6.2% ang puhunan mo. Ibig sabihin, dati mong binibili yung mga, yung lahat-lahat, yung sweldo, yung gasolina, yung puhunan mo sa mga hotdog, kung ikaw ay nagtitinda ng hotdog, tumaas ng 6.2%. Lugi ka pa kasi 2.3 lang yung kinita mo. Samantalang, yung tinaas ng presyo ng yung mga puhunan ay 6.2%. So, nalugi ka na magkano? Kulang-kulang 4% ang nalugi mo. Imbis na kumita ka, lugi ka pa. Yan po yung ibig sabihin. Okay. Badong, ibig mo sabihin, kumikita pa rin pala tayo, tumataas pa rin po yung GDP natin? Opo. At ang malaki pong ambag niyan, ang malaki pong ambag sa ating pagtaas ng GDP, kayong mga OFW, yung mga nanonood ngayon na OFW, kaya dapat magmalaki kayo. Alam niyo po ba kung magkano po ang porsyento ng remittance sa ating GDP? Ang porsyento po ng ating remittance ay higit kumulang 8 to 10%. Yung GDP natin, 8 to 10% niyan galing sa OFW. Kaya mukha lang po na may umuunlad pa rin ng Pilipinas, pero sa totoo lang po, no? Sa totoo lang po, ang bumubuhay na lang po, kaya parang tayo ay umuunlad pa, OFW. Kasi ang OFW po natin, diyan po galing yung 8 to 10% ng ating GDP sa inyo po, mga OFW. Ibig sabihin, artificial lang, kaya lang, hindi na po artificial yung OFW. Di po ba? Hindi na po artificial yan. Yan talaga bubuhay sa Pilipinas eh. Ang laki po ng binubuhay nyo sa ekonomiya natin. So kung tanggalin po, tanggalin nyo po yung kita po ng remittance po ng OFW sa atin, bagsak po yung ekonomiya natin. Bagsak talaga yung ekonomiya natin. Kaya yung OFW po ang pinakamalaki. Kaya yung naalala nyo yung may isang buwan kayong yung mga OFW hindi nag-remit, isang buwan. Ang laki po ng epekto nun. Akala nyo lang wala, pero naapektuhan po ng malaki yung Pilipinas nun, nung isang buwan na hindi nag-remit yung mga OFW. Kasi nga, 10% eh. Maabot ng 10% ng GDP galing sa OFW. Kaya pag nabuisit yung mga OFW, halimbawa lang po, wala nag-remit, putya, bagsak na bagsak talaga ekonomiya natin. Recession po tayo. Kaya yung mga akala nyo, niloloko lang kayo pag kayo ang mga bagong bayani. Totoo yun. Kayo talaga. Bagsak. Biruin nyo, pinakamababang, ang mga record ni BBM, pinakamababang pasok ng foreign investment. Ngayon po, panahon po ni BBM, pinakamababang pagpasok ng foreign investors. Wala na pong pumapasok. Bagsak din po, ang baba din po ng ating tourism. Yung mga bansa po natin, nahigitin na nila yung yung mga katabi nating bansa, particular yung Malaysia, Thailand at Vietnam. Lalo na po yung Vietnam. Nahigitan na nila yung tourism nung pre-pandemic. Totoo sa kanila yung revenge tourism kasi hindi nakapaglakbay yung mga tao eh. So nag-revenge tourism sila, Pilipinas po hindi nakasabay.
Kasi isa po sa pangunahin natin, pangalawa, sa pinakamaraming turista, China, wala na po halos, bumagsak po yung tourism natin sa China. Kasi alam niyo naman ang China, di ba? Communist Party yung China. Pag inutos ng ano nila na sumusunod talaga yung mga tao ron na eto, hindi na nyo na pwedeng puntahan itong mga bansa na to. Tulad ng Pilipinas. Dati, second ang China. Pinakamaraming turista sa Pilipinas. Ngayon, bagsak po. Wala na po kung pang ilan. Teka, tignan natin. Pang ilan ang China sa tourist na pumapasok sa Pinas. O ika-4 na pwesto. At konting-konti. Ika-4 sa tourism, sa Bureau of Immigration naman, ika-5 sila. Nangunguna pong turista sa atin, South Korea, US, Japan, Australia. Australia? Marami pala Australia. Pero kukunti lang kasi. Kukunti na lang kasi yung mga turista dito ngayon sa atin. Yan ang dinulot ng ating, dati ba, pang ilan yung China? Nung panahon po ni Duterte, pinakamataas pong tourism bilang ng turista nung panahon ni Duterte, yung mga China ay umabot po ng 2 million. Panahon po ni BBM, wala na po. Nag-peak po tayo sa China, 1.74 million per year. Yan. Tapos yung rank 2 po, Korea. Nawala po eh. Nawala po yung ano natin sa China. Yung tourism natin sa China, sayang. Alam nyo po yung Vietnam, eto hindi natin natatap. Alam nyo ba ang pinakamaraming tao ngayon, di na China? India na. Wala tayo ritong India tourism, di ba? Sa Vietnam po, may tourist kaming nakasama doon. Oh. Panay sa isang bus, hindi naman bus, minibus o van. Di ko alam kung anong tawag doon eh. Minibus o van. Ang lahat ng kasama namin mga Indiano. Kami lang po yung Pilipino doon nung anak ko. Tapos lahat sila Indiano. Tapos may isa pang European. Yung 3 lang kaming hindi Indiano. Panay mga Indiano na. Nakuha nila yung... ewan ko kung bakit walang Indiano na nagtuturista dito. Bakit po walang Indian tourist sa atin, no? Di ko rin maintindihan. Sila na po pinakamarami. Nadaig na po nila yung China na pinakamaraming tao eh. Okay. So, bagsak ang ekonomiya, yung GDP natin, pinakamababa sa napakahabang panahon, tapos walang pumapasok na foreign investors, tapos nakikita pa po nila, alam nyo po marami lalo na sa Europe, masyado silang concerned sa environment eh. Kung nakikita nila na isang bansa walang pagmamahal sa environment, katulad yan, bumabaha ang basura, hindi po sila mag-invest diyan. Ganyan yung mga Europeans na yan eh. Tapos nakikita pa ng buong mundo, eto alam po nila na may pinakamalaki. May pinakamalaki po na corruption, eto pong flood control.
Pero nakita po nila, tinitignan po ng mga tao, nagtataka po sila, bakit yung Pilipinas, yung gobyerno ng Pilipinas, ito yung malaking problema nila, corruption. Pero ang nililitis nila, walang kinalaman dun sa pinakamalaking korupsyon. So mag-expect ka po na yung nililitis sa Pilipinas, kung may problema tayo, ang pinakamalaking korupsyon natin ay flood control. Yung mga bansang mayayaman na kaya yumaman dahil may common sense, ang ine-expect po nila, ang Pilipinas, dahil etong pinakamalaking corruption, yung flood control, ine-expect nila yung sentro ng mga paglilitis dito ay tungkol sa flood control. 'Di ba? Kasi trilyon ang pinag-uusapan eh. Hindi lang po bilyon, trilyon po. So paano mangyayari na yung nagiging sentro ng mga paglilitis ay yung Vice President na walang kinalaman sa flood control? Sa ibang bansa, pag sinabing may crisis, Korea, pag sinabing merong problema sa korupsyon, ang sentro po ng mga paglilitis, ang sentro po ng justice system, yung sentro po, yung pinaka-corrupt po dun sa pinaka-corrupt na pangyayari. Dito po, ang pinaka-corrupt na nangyari sa Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas, mas corrupt pa sa panahon ni Marcos, mas corrupt pa sa panahon ni GMA, na nakitang-kita na yan ang pinakamalalaking korupsyon. Mas corrupt po sa tatay niya, mas corrupt pa po sa panahon ni GMA. Etong flood control, bakit ang nililitis ninyo yung krimen na walang kinalaman sa flood control? Isa pa, pag nakita pa nila yan, bakit sa Pilipinas, kung sino yung nag-iimbestiga sa pinakamalaking krimen, siya yung nakakulong. Yung mga utak ng pinakamalaking krimen, na lahat ng tao ay nagsasabi na ang pinakamalaking krimen sa Pilipinas ay flood control, at kitang-kita po yan ng ibang bansa. Bakit sila laya lahat ang nakakulong yung nag-iimbestiga ng flood control? Kaya ikaw bilang investor, anong uri ng bansa ito? Yung nililitis nila, walang kinalaman sa flood control. Yung nag-iimbestiga ng flood control, pinakulong. Si Marcoleta yun, para baka hindi. Baka nag-iisip pa yung mga sino ba yung sinasabi nila ito? Yan po, iwan natin palaisipan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Tanong-tanong na. Putya, wala pala nagpaalala sa akin na wala tayong commercial. Hindi na naman kumita si Badong. Ganyan talaga ang buhay. Okay, tanungan portion na po tayo.